in its simplicity, it did not have to explain because it's self-explanatory. Pero yung mga ginagamit ngayon ng mga nagsasalita, bend the law, bend the constitution. Sorry, pero yun yung dating nung comment ay parang wala naman sinasabi dyan na mag-mediate ang armed forces sa dalawang nag-aaway na political family, no? Pero hindi yun yung issue na eh. Ang issue dito is the future of this country. The issue is yung peace between us and China, and the issue pa is having a president na drug addict according to the sister, and there are evidences that will come out. May USB pa nga si Amy at nagpe-petition na siya sa Supreme Court to act on yung sa sinasabi niya na may addicted yung presidente sa dangerous. Kaya yung previous vlog ko, the president is the threat to national security. Hindi mo pwedeng baliwalain having a president that is a threat to national security because of his... Ang mga Amerikano ngayon nag-uusap. Yung ano yung policy direction nila tungkol sa mutual defense relationship ng Pilipinas. Mutual defense treaty that we will defend each other. Pero iniisip nila, hindi dapat ito i-honor kasi ang proposition dun sa yung intent ng Mutual Defense Treaty is nakaangkla na parehong matino yung mga presidente kasi sila ang magde-declare ng gera. So, paano mo aasahan ngayon? Bakit mo i-honor ang isang usapan na knowing na yung presidente ng Pilipinas ay wala sa tamang pag-iisip dahil sa epekto na nila ngayon? That's why parang lumalabas may withdrawal of support ang kano. Hindi na ironclad na pinagsasabi no ni Biden. Ngayon, ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, importante talaga kung sa Amerika, importante na ang presidente ng Pilipinas ay hindi dapat ang nagpapauto ang AFP natin. Eh kasi kayo matitigas ang ulo nyo, sige pa rin kayo na follow the chain of command. Follow the commander-in-chief. Ganun pa rin kayo eh. Uphold the Constitution. Ayan na naman kayo. Defend the people and the state. Eh, malinaw. How will you be able to defend the... You are now defaulting, AFP, PNP. You're now defaulting dun sa primordial na trabaho ninyo na dapat protektahan nyo yung taong bayan. Nakikita nyo na ninanakawan ng taong bayan. Tama ba yung ginagawa nyo ngayon? Wala kayong pake. Tapos ang gagawin yung dahilan na very convenient na we should remain apolitical. Huwag nyo kaming involved sa bangayan. Putragisa ng mga utak ninyo. Hindi dapat kayo sweldohan pagka ganyan kayo. Dapat ang iniisip nyo is doing nothing, defending the Filipino people. Protecting the Filipino people. Ninakawan eh. May ginto, may PCSO, merong PhilHealth, merong Maharlikapan. Sige. Wag pa kayong gumalaw, wag pa kayong mag-withdrawal of support kay Marcos. So ito nasa level tayo ng iwanan natin yung Amerika. Withdrawal of support ng US sa Pilipinas in the event na magkagera because yung Mutual Defense Treaty hindi pwedeng i-honor pagka ang presidente ng Pilipinas ay bangag, magkakagera dahil sa bangag. Kasi ang iniisip niya, what will save him is a war with China. That will save him. Kasi mapupunta tayo sa gera eh. Eh pagka ang isang presidente ay kleng-kleng bang-bang ang utak, wala nang paki sa taong bayan. Ang iniisip niyan, saving himself. Kasi delikado tayo. At ang armed forces, susunod kayo, lalaban kayo ng 30 days, and then what? Anong gagawin nyo? Is asking the Filipino people to support you, to fight with you.
Is that protecting the Filipino people? In the first place, pwede niyong iwasan by not insisting na ang presidente follow the chain of command. Hindi. May question sa utak ang presidente. Kaya kayo, mag-isip kayo, AFP, PNP. Yung liderato ninyo, mag-isip kayo. Kung hindi, kayo mag-usap kayo. General Browner, Omid Browner, beg to disagree. Mali naman yan. Sunod tayo na sunod. Gigera tayo niyan mamaya. Tapos tayo, hingi tayo ng suporta sa taong bayan. Samantalang tayo mismo tumitiwalag sa pagprotekta sa taong bayan. And by going to war, lalo natin inilubog ang Pilipinas. Are you protecting the Filipino people? No. You are bringing the Filipino people into destruction, suffering, pain, misery. Look what happened to Ukraine. Giba ang Ukraine. Kayo mga mayayaman dyan sa Makati. Kayo mga oligarchs. Gusto nyo mangyari yan? Suporta pa kayo kay BBM. Sige, suportahan nyo. Tingnan natin kung saan abot to. Pag kaya nag-declare ng nakipaggera yan, ay nako, kasalanan ninyo lahat yan. Sipin nyo, giba ang ati. Giba yung BGC. Tingnan nyo nangyari. Tapos kung lahat ng missiles yan pinaulan dito, kasi unahan tayo kasi may US bases dito, ang mangyayari dyan, uunahan nila ang Amerikano para hindi sila maunahan. Imagine, sisimulan ng isang bangag ang gera ng mundo. World War. Sisimulan ng isang bangag. Diyos mio. Kaya, it's a national security issue, which is the past vlog, puntahan nyo na lang. So, it is not protecting the Filipino people. So, yun yung sagot doon. Maliwanag yung konstitusyon. Kahit wala. May pilosopo pa yung comment nung sinasabi niyong opisyal. Pilosopo pa. Sorry, kung sino man siya, sorry, pero pilosopo kasi wala naman nakalagay sa konstitusyon na kinakailangan mag-arbiter ang armed forces. Na wala naman sinasabi diyan na tumayo para na maging judge sa bangayan ng politika. Hindi. Ang pinag-usapan dito yung taong bayan, paano mo protektahan? Kaya ang tanong are you protecting the Filipino people if you engage in a war with China? Of course not. Tapos hihingi kayo ng tulong sa taong bayan. That's why maliwanag ang ng Amerikano. Dadating yan, withdrawal of support kay BBM. So ang tanong na lang, how we will solve this problem of ours. So dyan papasok dapat yung withdrawal of support naman sa level ng armed forces natin. You should withdraw yung support ninyo sa isang bangag na presidente. Kung play safe kayo, paano kung hindi talaga bangag? I-find out ninyo. Kaya nga yung sinasabi ko, ipa-hair follicle yung presidente. Walang masama doon because kahit saan nyo daanin ngayon, he is a threat to national security. Nakawan, abuso, bending the law, bangag, pwede tayong magera. Kita nyo nangyari sa mga project ng gobyerno, ang laki umuutang tayo, tapos wala naman. Tingnan nyo yung hanggang ngayon, walang explanation yung ginto, yung Maharlika Fund, yung PCSO, yung PAGCOR, yung mga POGO, walang explanation. Yung, ano pa isa? PDIC, no? So, ang dami. Tapos makikita mo yung sinasabi yung expose ni Saldico na pira-piraso pa. Tapos dati pinakawalan nila, pinaalis nila, walang hold departure order, hinayaan nila, nilabas yung air assets, tapos ngayon wag pa uwiin, ngayon pinauuwi na kasi nagsalita si Saldico. Bakit? Natakot na baka patira siya. Kasi siya yung katotohanan, pagka ginanyan siya, Saldi, kung nanonood ka, yung katotohanan, mamawala pagka ginanong ka. Kaya tama lang yung sabihin mo na lahat. Ngayon,
Pati si, ilalaglag, si Romualdez. Kita mo, sabihin mo rin lahat. Kumanta ka rin. Kasi, magunahan kayo sa witness, no? Excuse me. Pero ang lalabas dyan, mastermind si Marcos. Hindi, actually, kayong tatlo eh. But being the president, mas matindi na kung involve ang presidente dito talaga, gaya na sinasabi ni Saldico, matindi. Tapos doble kasalanan mo. Ano ka pa? Adik ka pa. So, kung alanganin ng AFP kayo, na mapusoy kayo, tandaan nyo na lang yung CIL, mga P-Mayor. Courage, integrity, loyalty. This courage, muster enough strength para gawin nyo yung tama. Simple, may problema yung presidente, may allegation na addict siya, pa-hair follicle nyo. Ganun kasimple. That will, yung issue dun sa nakawan, secondary yon. Ang priority dyan is yung hair follicle ay talagang addict o hindi. Pagka-addict, walang problema. Tanggal siya. Pasok yung constitutional succession, pasok si Inday Sara. Wala kayong magawa. Hindi kayo pwede magunta because it is against the Constitution. Ganun kasimple. So, kung ayaw nyo mag-withdrawal of support kay BBM, for now, pa-hair follicle. Takot kayo? Courage, integrity, doing what is right. How will you protect the Filipino people if you do not subject him to a drug? Kaya nga hindi tama.